Magandang hapon dyan. Magandang hapon din po. So, kumusta ka naman? Hindi po ako mabuti ngayon, brother Jeff. Hindi ka mabuti. Bakit? Hindi po mabuti yung pakiramdam ko kasi paulit-ulit na lang po akong bumabagsak sa mga quizzes namin at saka dun sa major exam namin sa chemistry. So, hindi maganda yung pakiramdam mo kasi kung paulit-ulit kang bumabagsak sa quizzes mo, then bumagsak ka pa sa isang subject na chemistry. Opo. Meron pong patakaran sa seminary na kapag bumagsak ka ng paulit-ulit, palalabasin ka. Ganun po yung naiisip ko ngayon, brother Jeff. Palagay ko, papalpak na lang ako lagi. Mawawalan na ng tiwala yung mga klase ko sa akin. Anong lahat na lang ng gagawin ko, hindi sapat yung ibibigay ko na effort. Ganun po yung naiisip ko ngayon, kaya masama po ng pakiramdam ko. Tatanungin mo lang kita ulit eh. Ano ba yung ginawa mo nung dumating na yung examination? Nag-aaral naman po ako ng mabuti. Nagpuyat ako, nagsunog ako ng kilay, brother Jeff. Hindi na nga ako kumain nung gabing yun just to focus doon po sa mga doon sa mismong subject na yun. Talagang binigay ko po yung ko. Pero still, palpak pa rin po ako. Alam ko, ito na yung katapusan ng seminary formation ko. Mapapalabas na ako sa pagbagsak ko natin sa chemistry. So, natatakot ka ngayon dahil isip mo, dahil bumagsak ka sa chemistry, ay mapapalabas ka na sa seminary. Opo, ganun po. Kasi policy yun, na dapat hindi ka bumagsak. So, sandali pala dyan. Matatanong ko lang naman sa'yo. Ano ba yung subject mo sa isang SEM na to? So, ngayon po, dahil second year ako, meron po kaming 6 na subjects. 6 subjects. Yung mga subjects na. So, kumusta naman yung mga subject na to? Maliban sa chemistry. Nag-excel po ako dun sa 5 subjects. Nagpapatulong pa nga po yung mga kaklase ko dun sa 5 subjects na yun. Usually, ako po yung tumutulong sa kanila. Pero sa chemistry po talagang nawawalan na ako ng gana, brother Jeff. Sandali lang. So, tingnan lang natin yun. Sabi mo kanina, so, may 6 yung subject nyo, then out of that 5, doon ka lang nahihirapan sa chemistry. Pero sa 5, ay maganda naman yung pinapakita mo. Sabi mo, sila pa yung nagpapatanong sa yung mga klase mo, and then, nag-excel ka, nangunguna ka. So, parang, ba't mo tignan? Tignan mo na. Kasi, sapat na bang basihan na bumagsak ka sa isang subject, then, para mapalabas sa seminary. May instance na ba na nangyari sa seminary na gano'n? Ganun po kasi kadalasan yung nangyayari sa mga napapalabas eh. Pag bumagsak sila, tapos marami na sila. So, matanong ko lang, ano ba yung mga qualification o validation para mapalabas yung seminary? Pwede pong mahina siya sa community life, sa spiritual life, sa apostolate life, at saka lalo-lalo na. Kasi very evident yung mga grades, nandun yung record, yung sa academic na lang. Sa academic. So, titigan natin kung kapag mababa ka sa academic, mapapalabas ka. Tama ba ako? Opo. At yun ang ngayon ang naiisip mo ngayon. Opo. So, at ito rin yung naisip na maaaring iisip din ng mga formator sa'yo, ng mga kaklase mo. Kaya, hindi nila, parang in a way, sa tingin mo napakababa. So, tingnan natin ngayon. Di ba sabi mo kanina, ginawa mo naman yung best mo. Ginawa ko po lahat na makakaya ko, brother. Ginawa mo yung lahat ng makakaya mo. Then, sabi mo rin sa ibang subject is nag-excel ka naman. Ba't natin tingnan ngayon? Kung nag-excel kasi sa ibang subject, hindi, sa tingin mo kaya, hindi mo magawang
makapag-excel din sa isang subject na to. Pwede rin po. Opo. Tatanungin ko din, prelims pa lang, di ba? Sabi mo kanina, prelims pa lang. So, ibig sabihin, meron pang finals. Opo. So, kung meron pang finals, ibig sabihin, meron pang pag-asa. Ngayon, pwede mo naman kaya, dahil sabi mo naman, ginagawa yung best mo. Di ba? Sa tingin mo, hindi mo magagawa mo. Malampasan pa yung finals na may pasa mo itong subject na ito. Pwede po. Susubukan mo natin dyan. Kasi kung nagagawa mo yung excel sa itong subject, sa tingin mo, hindi mo kaya magagawa dito. Siguro nga. Sana hindi na lang magkulang yung effort ko. And besides, tatanong ko rin, ginagawa mo ba yung pag-aaral mo lang sa sarili mo lamang ba? O nagpapatulong ka ba sa iba? Kasi alam ko, meron din silang ibang ginagawa. Busy rin sila, pero kanya-kanyang mga ano, kaya hindi ako nagpapatulong Brother Jeff. Mag-focus talaga ako all by myself. Hindi ko sila i-storbohin din sa ano na yun. So, sa karanasan mong ito, nakikita mo na parang kaya mo naman. Kaya mo. Pero, despite na ginawa mo lahat ng magagawa mo, still, bumagsak ka pa rin. So, nakikita natin na parang mahina. Nakakawalang gana. Walang gana ako. So, hindi ba parang isang katotohanan sa isang tao, di ba, na maaari siyang makapag-take ng mistakes? Maaari siyang bumagsak? Sa tingin mo? Sa part ko kasi, Brother Jeff, paulit-ulit na lang yung pagbagsak mo sa subject na yun. Oo, pag bumabagsak yung tao, pumapal pa. Bumabagsak ang tao, pumakalpak. Pero hindi ibig sabihin na wala nang pag-asa. Hindi ba? Sa bawat pagkadapa, mayroong pagbangon. At kung nananatili ka naman sa pagkadapa, hindi ka na makakausad. Hindi ka na makakatayo ng mabuti. Pero sa pagkabagsak mo, pagkadapa mo yun, hindi ba? Dapat andun pa rin yung pagbangon. Kasi kung mananatili kang hawak dun sa paningin mo na wala kang pag-asa, mas mabagsak ka. Kaya dapat maging positive yung pagtingin mo sa buhay. Kaya, di ba marami namang mga kilalang tao na sa una, mataas, di bumagsak. Pero sa kabila pa rin ng pagbagsak nila, andun pa rin pagtayo. So, siguro ito ngayon yung sana isipin mo ngayon. Ano ka ba tatayo? Tingnan mo yung mga bagay na kung sa ibang subject na nakaka-excel ka. Magagawa mo rin yan sa subject na ito sa chemistry. Siguro maaari din na magpatulong ka. Huwag mong isipin na yung questionnaire sila yung ginagawa. Diba? Kasi iba kasi naisip natin sa totoong nangyayari. Anyway, ano ba yung mga evidensyang masasabi mo na yun? Ipapalabas ka na. Ano ba yung may evidence na sinasabi mong marami silang ginagawa? So, parang more speculation ng mga yun. Pero, in reality, ba't di natin tingnan yung makatotohanan? Walang nagpapalabas. Walang papalabas sa seminary dahil naman sa grade. Alam mo, may experience sila ko ganyan. Marami na akong sa mga kasama ko, marami akong kilalang klaro. Hindi napalabas sa isang grade. Sana ang panghawakan namin. Try your best. Maniwala ka sa sarili ko. Kung di mo kaya, pagpulong. May gusto ka pa bang sabihin? Brother Jeff, ngayong nag-usap na tayo, siguro susubukan ko munang tignan na may pag-asa pa pala. At susubukan ko ring magpatulong muna sa mga kaklase ko. Yun na muna po siguro yung gagawin ko.